Oh, nice. Broski 125. Naka-vlog na tayo niyan, check nyo na lang. Full tank, yung regular lang. Okay, so punong-puno. Okay na. Alright mga Lodi Bros, so subukan na muna natin ang fuel consumption test habang tayo ay nagbe-break in. Halos nasa end stage na tayo ng pagbe-break in natin. Marami kasing nagsasabi na ang Legend 125 daw ay medyo matakaw, pero sa akin syempre parang mas gusto kong patunayan sa sarili ko kung totoo ba yun, kasi fuel injected na to eh. Pero still, sige, to see is to believe. Alright. Was all the way. Alright, good morning mga Lodi Bros. So it's Saturday morning. It's August 23, 2025. So ngayon ay alas 8 na ng umaga. Yan. So God is good. Okay. Ay, teka lang. Before anything else, reset muna natin to para accurate tayo. So trip meter 0. Let's go. So currently we have 1,388 kilometers sa Odo. Still in break-in period. Nakakaisang change oil pa lang tayo sa ating bagong Motorstar Easy Ride Legend 125. Ang haba ng pangalan. So yan, dalawang gagawin natin content. First is paano ba ako nagbe-break in ng motor, kasi nakailang beses na rin naman tayo nagbe-break in, nakailang motor na tayo sa edad natin, no? And pangalawa is fuel consumption test, actual. Siguro under tayo ng mga around 60 kilometers per hour average. And then we will see kung ilan yung kayang i-konsumo sa bawat kilometro, or kung ilang kilometro ang kayang abutin ng bawat 1 litro. So full tank method ang gagamitin natin as usual. Yun yung lagi natin ginagawa. Siguro babiyahe tayo ng mga around 55 or 60 kilometers total. So 25 kilometers papunta, and then siguro pabalik mga 25 din or 30, depende kung saan tayo mag-U-turn. And then magpapakarga ulit tayo ng full tank, tulad ng kung paano tayo nagpagas kanina sa Petron, para malaman natin kung ganong karami ba ang naubos natin na gasolina sa kung ilang kilometro yung tinakbo natin. Marami kasing nagsasabi na medyo may katakawan daw yung Motorstar na to, itong Legend 125 na to. Sa akin naman medyo duda ako kasi ang dami ko nang narinig, kesyo ganito raw yung motor na matakaw daw siya, tulad ng Gravis, di ba, last time. So yung Gravis namin, binrake in ko, umabot ako ng around 58 kilometers per liter yata yun. Pero yun, conservative driving. At partida, nagbe-break in pa lang rin ako nun. Eh di ba sinasabi kapag break in period nga daw, medyo mas matakaw daw ang motor, may tendency kasi nga medyo, kumbaga, mahigpit pa yung mga engine parts, components, yung mga gears niya, hindi pa nagme-mate. And talking about breaking in ng motorcycle, pag-usapan na rin natin ng konti kasi parang hindi ko pa rin siya na-content eh. So, hindi ako mekanika, hindi ako isang eksperto sa makina, especially pagdating sa mga pag-aayos, dahil hindi man talaga ako mekaniko. Pero dati kasi ako nagtrabaho sa isang sikat na engine oil company, which is the Mobil 1. Yan yung isa sa mga unang naging trabaho ko, naging sales executive ako dyan. So syempre dumaan din kami sa mga trainings at in-explain din sa amin yung mga langis. So kahit pa paano may mga idea tayo pagdating sa mga pag-usapang change oil, basic maintenance ng motor, and sa breaking in. So pag-usapan muna natin, paano ba ako nagbe-break in ng motor? Or paano ba talaga ang pagbe-break in? Marami kasing lumalabas dyan mga Lodi Bros about sa kung paano i-break in yung motor. Yung iba sinasabi dapat daw hard break in. Ibig sabihin, huwag mo sundin yung manual,
Ang gawin mo is pagkako mo sa kasa, warm up lang ng konti, and then hatawin mo. Ride it like you stole it, ika nga. Kurbada, full throttle. So, kidding aside, yung iba ganun ang ginagawa. Marami kasing mga lumalabas din sa internet, dapat daw hatawin mo na para masanay daw yung motor na mabilis. And then kung may problema daw, at least makikita na, lalabas na agad, pasok pa sa warranty. Kasi kumbaga your bike, your rules. Pero kung akong tatanungin, susunod ako sa manual. Kasi mas maniniwala ako kung sino yung mga engineer na nag-design ng motor na to. Kumbaga sa doktor, mas maniniwala ako kapag halimbawang meron ako mga medical needs, di ba? Halimbawa, or merong may sakit sa pamilya, maniniwala ako sa doktor na nag-aral ng ilang taon kaysa sa kapitbahay kong marites. So hindi na rin naman kailangang i-explain yun kung bakit. So usually sa mga manual ng mga kilalang brands like Suzuki's, Honda's, Kawasaki's, mga Yamahas, yung mga motor nila, nire-require nila kapag 0 kilometers to 800 kilometers, less than half throttle. So ibig sabihin nasa almost 1/4 or wag ka lang lalampas ng kalahati doon sa total na pihit ng silinyador mo. So sa tansya ko, ang andar mo nun mga approximately or mga average ka ng mga 60 kilometers per hour. Parang ganito, less than half throttle yan. Kasi ang mga motor ngayon nakadesign na siya na konting pihit mo lang, dahil fuel injected siya, sobrang responsive. So hindi ka masyadong mag-effort ng todong pihit para lang umarangkada yung motor. Konting pihit lang talaga. So yun, less than half throttle kapag 0 to 800 kilometers. Ngayon, pag nag 800 kilometers ka na, usually nakalagay dyan sa manual or sa mga stickers. Minsan may mga stickers yan sa ganito kung paano yung braking in ng ating bagong motor. So pag 800 kilometers naman above hanggang 1,600 kilometers, pwede mo na siyang i-ride ng hanggang less than 3/4 throttle. Ibig sabihin, hindi ka pa rin magfo-full throttle, which is yung ginagawa ng iba, di ba? Bagong labas ang motor, 200 kilometers pa lang, nagsusuperman na So 800 kilometers to 1,600 kilometers, pwede ka nang mag 3/4 throttle. So that's around mga 75% ng iyong throttle, yung pihit ng throttle mo. So kung ang isang motor ay sabihin na lang natin nag-average ng top speed na 100 kph, ibig sabihin pag 100 kph, that's around 100% throttle ka na. So ipalagay mo na lang na 75%, so that is 75 kilometers per hour. So ibig sabihin kapag wala ka pang 1,600 kilometers, dapat nag-average ka lang ng mga 75 kilometers per hour, kahit hanggang 80, hindi naman masyadong malaking difference nun. 80 kph. Basta ang pinaka point lang ng braking in is dahil bago pa lang yung mga engine components mo, yung mga gears mo sa loob ng engine mo is hindi pa sila nagme-mate ng husto. Kumbaga yan, yung mga gears na ganyan, nagme-mate yan hanggang sa nagpa-polish na siya. And then yun na, magiging mas smooth na ang ride mo after ng break-in period. Ang pinaka point ng breaking in din is not to put so much stress sa engine habang nagme-mating ang iyong engine or yung mga gears mo sa loob. Kailangan alalay ka lang sa bigat, sa arangkada. Sinasabi nga sa manual is iwasan yung sudden acceleration, yung biglaang paghataw. Tapos wala pa sa operating temperature, hinahataw mo na yung motor. So usually kapag umaga, nagwa-warm up lang ako ng mga around 1 minute. Kasi hindi man to katulad ng mga decarburador na talagang kailangan painitin mo yung makina bago ka aandar. Ang fuel injected naman kasi saglit lang Actually kahit 30 seconds nga lang, wag mo lang siyang hatawin. Pwede ka nang umandar kasi umikot na yung mga langis niyan sa paligid. Sa loob lamang ng mga 10 to 15 seconds, nakaikot na yung langis niyan. Kasi may oil pump naman to
Pero yun lang, dahil hindi pa siya nasa tamang operating temperature, which is around mga at least 60 degrees Celsius, so antayin mo muna. Pwede ka nang umandar pero hindi mo siya hatawin. Okay? So balik tayo sa pagbe-break in. So yun na nga, habang nagbe-break in ka, ang sabi sa manual, iwasan mo rin yung constant low speed. Kasi dapat kahit papaano yung engine nakaka-feel na medyo bumibilis, bumabagal, may mga time na paahon, may mga time na medyo pabulusok. Kasi yung pagme-mate, iba yung pressure eh. Kapag umaarangkada ka, sa kabilang side lang yung pressure. Tapos kapag bumibitaw ka sa throttle, yung kabilang side na naman ng ngipin yung lumalapat. Ay, sarap mag-ride. Ang perfect ng panahon. So right now, nasa almost 1,400 kilometers na rin naman yung ating natakbo total, no? Pwede ko na tong patakboy ng mga 60, 70 kilometers per hour, ganyan. Minsan nag-80 tayo. Pero dahil ito lang naman yung average na speed talaga natin pagka nagjo-joyride tayo. So yan. So mapapansin niyo yan mga Lodi Bros, no? After ng first oil change ninyo, pagkatapos yung mag-break in na, yung first 500 kilometers, which is yun yung nasa manual ng motor na to, kasi yung ibang manual, ang first change oil 1,000 kilometers eh. Pero this one, ang first change oil nito is recommended 500 kilometers. So mapapansin nyo yan, sa unang change oil ninyo, makikita ninyo yung langis na i-drain. Meron siyang parang mga durog na bakal, may mga metal particles na para siyang glitters na nahalo sa langis. So yun yung mga metal particles na natanggal during the break-in period. Kumbaga sa kutsilyo, parang nahasa mo siya eh. So I hope medyo naiintindihan din kung ano yung point ko Kaya hindi rin nire-recommend na masyado mong tatagalan yung stock mo na langis. After ng break-in, hindi ka kaagad magpapa-change oil. Kasi yung mga metal particles na yun, can you imagine, ikot lang ng ikot sa loob ng engine mo, na supposedly dapat na ilabas na yon para mapalitan ng malinis na langis yung ating makina. So after 1,600 kilometers, pwede ka nang mag full throttle operation. So yun yung sinasabi sa manual. Pero sa manual kasi ng Motorstar, walang ganong mga instructions. Kaya doon ako nag-base sa mga manual ng ibang mga brands na mga nauna ko nang nagamit. Kasi doon meron talagang mga specific number of kilometers. So alright mga Lodi Bros, ikakat ko muna yung video natin as usual kasi hindi naman kaya ng baterya ko ang i-cover yung buong ride na aabutin ng mga approximately 1 hour. Wala ako spare battery. Ang battery ko ay kaya lang mga 40 minutes. So mamaya babalikan ko kayo kapag tayo ay pabalik na at pag tayo ay magre-refill na, para makita ninyo kung ganong karami yung naubos na gasolina sa kung ilang kilometro na yung tinakbo natin. Alright? So, kita-kits! A few moments later. Alright, grabing paahon. So, alalay lang tayo sa ating throttle. Kasi it's not always about speed, it's about throttle position para ma-maintain mo yung safe na RPM na nare-recommend ng company during the break-in period. Kasi iba iniisip, mabagal lang naman ako pero sobra namang piga sa throttle, so nai-stress din yung engine. So yan naka 25 kilometers na tayo, pero hindi tayo dito mag-U-turn kasi alanganing lugar. So doon tayo sa unahan. So babalik na tayo at magpapagas tayo ulit doon sa kung saan tayo nagsimula na gas station. So kumbaga i-expect ko mga 52 kilometers ang total na mabiyahe natin. Alright, so ayan, balik na tayo nang maka-breakfast na. Nag-aantay na sa atin yung longganisa ni Wonder Mom.
So check nyo rin yung ating page pala, si Sir Chef, para sa mga food cravings nyo, especially sa mga taga Palawan. Marami tayong mga frozen products na available, and also ating mga laging ino-order sa atin, mga pasta and cakes. So abangan nyo lang yung bawat post per week. Iba-iba po ang ating ino-offer sa mga paborito ninyong mga pasta and cakes. Pero frozen products always available. Skinless longganisa, chicken tocino, pork tocino, embutido, chicken pastil, at syempre chicken sisig, ready to eat. Alright, so sa ngayon, fuel consumption test lang muna tayo. Gagawa natin to ng full review after ng video na to. Syempre edit muna natin to. So possibly next week na ang ating full review. So alright mga Lodi Bros, from here hindi ko na ikakat yung video. I think kaya naman nang i-cover ng battery ko yung buong biyahe natin hanggang mag-refill tayo ulit. So ipa-fast forward ko na lang ng konti para hindi kayo mainip. And then after nun, magpapa-refill na tayo, and i-reveal na natin yung ating total na fuel consumption. Okay? So sit back, relax, and enjoy the ride. Alright. Alright mga Lodi Bros, at finally nandito na tayo, at eksakto naka 50 kilometers na tayo. So siguro mga plus 2 kilometers pa bago tayo makapagpa-refill. So as you can see, nag-average tayo ng mga 60 kilometers per hour. Sa buong biyahe natin, it's already 9:05. Mga 51 kilometers ang nabiyahe natin, I think. Sakto yung pagdating natin dun sa Petron, kung saan tayo nagpagas din kanina. So update lang, wala rin tayong nabawa sa bar natin. We have 6 bars pa din. Hindi lang nakikita yung nasa pinakababa kasi red yon. So merong isang kulay red at 5 white. So that's a total of 6 bars. Tulad kanina, full tank lang. Ganon ulit, sagad lang. Iwas apaw lang ha. Kaya pa ba? Okay na, 45. Ay grabe. So ayan, may konting apaw pero sige lang. Okay lang. So 0.75 liters. Wala pang 1 litro. 750 ml. Thank you. Okay, lipat tayo doon. Maka-copyright tayo. May music dito eh. Alright mga Lodi Bro, so tapusin na natin tong vlog na to, no? So nabiyahe natin total is 51 kilometers. Tapos ang nakarga natin is 0.75 liter. Ibig sabihin wala pang 1 litro. Okay? So ibig sabihin 51 divided by 0.75. What? Matipid. Okay? Kung makikita ninyo, 51 kilometers ang nabiyahe natin. Binayaran ko is 45 pesos. Full tank na siya. Pati ako hindi makapaniwala. Wala naman daya. Kitang-kita nyo naman. Pero siguro nga dahil sobrang conservative ng ating pag-drive, so umabot tayo ng ganun. A few minutes later. Alright mga Lodi Bro, so nangyari na nga. Na-lowbat na yung ating camera. Hindi ko alam kung na-capture yung mga footage kanina at yung mga pinagsasabi ko. Pero yun na nga, dumaan tayo kanina sa gas station, and ang ating naikarga is 0.75 liters, which is wala pang 1 liter. At ang nabiyahe natin total is 51 kilometers. So kung kukumputin mo, 51 kilometers divide mo sa 0.75, that's a total of 68 kilometers per liter. Sobrang impressive
parang kahit ako hindi ako masyadong makapaniwala, pero yun yung lumabas eh. Yun yung lumabas sa tawas eh. So possible na dahil nga sobrang conservative ng ating pag-drive, nasa half throttle lang tayo most of the time sa biyahe natin, hindi tayo masyadong pumipiga, pero sobrang impressive nung ating fuel consumption ng ating Motorstar Easy Ride Legend 125i. Malaking bagay na rin dito is dahil nga siya ay fuel injected na. Dati kasi yung mga Motorstar is carburetor type pa, kaya hindi rin kami nag-attempt bumili. Pero nung nakita ng asawa ko to, yan, talagang hindi na rin kami nagdalawang isip kasi nagustuhan niya talaga yung classic looks. So gagawa natin ng full review ito dahil nagawa na natin ng fuel consumption test. So next week, panibagong review. Ano naman yun, full review about the specs and everything about this bike. So thank you so much for watching. Alam ko medyo hindi kayo masyadong convinced. Possible yun, kahit ako nagulat ako sa kanyang fuel consumption, pero yun talagang lumabas eh. Sabi sa akin ng kaibigan kong mechanic na taga Wheeltech dati na ngayon ay nasa iGo na, parehas daw ng engine nito sa Honda Beat V2, yung pinakaunang FI nila na version. Pwede rin yun yung factor kung bakit matipid ang motor na to, kasi alam na natin ang Honda Beat ay kilalang matipid. Pero ito, nilaki ng konti yung displacement. Ginawa na siyang from 110 to 125cc. So, yun lang naman. So, gagawin pa rin natin to ng another fuel consumption test na was-was mode naman. Sama na natin si OBR, si Wonder Mom. And itatry naman natin na yung medyo mas mabilis na pag-ride para at least ma-compare natin yung ating fuel consumption naman pag was-was mode na tayo. Pero for now, satisfied ako sa ating result, 68 kilometers per liter. Can you imagine, 51 kilometers ang nabiyahe ko, pero 0.75 liter lang or 750 ml, wala pang 1 litro, ang ating na-consume. So, thank you for watching, and please like, share, and subscribe. And also, paki-follow na rin yung Facebook page natin, Bros Motor Rides, para madagdagan naman yung ating mga followers. So, shoutout na rin pala sa kaibigan natin na mechanic, si Kuya Francis, si Mang Kiko, and also kay Yunel Doria sa iGo. Shoutout sa inyo. Alright. So this has been your bro. Nasasabi always, ride safe and stay alive. God bless.